Sa mga kuha ko kahapon, nagmistulan ng dagat ang lawak ng baha sa Candaba, Pampanga. 18 barangay sa bayan ng lubog ngayon sa baha. Ang kalsada nga nagdudugtong sa Candaba at sa San Miguel, Bulacan, naputol at hindi na madaanan. Bangka na ang ginagamit na transportasyon sa ilang lugar. Sa barangay San Agustin, sanay na raw sa baha ang ilang residente. Ayon sa LDRRMO, catch basin kasi ang Candaba ng tubig mula sa mga karatig probinsya. Sa ibang balita, nagkausap na sa White House sa Amerika sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo live mula sa Washington, D.C. Sandra? Yes, Rafi, magandang tanghali sa inyo dyan at dito naman po ay 11:31 p.m. na at kanina pong 4:42 p.m. ay umalis na po dito si Pangulong Bongbong Marcos pabalik dyan sa Pilipinas. Ibig sabihin po, 4:42 a.m. dyan sa inyo nung siya umalis dito pabalik na po sa Maynila at tinawag nga po niya na achievement o tagumpay yung naging resulta ng kanilang pag-uusap ni President Donald Trump ng Amerika kung saan napagkasunduan na mula 20% tariff ay magiging 19% yung taripa doon sa mga produkto ng Pilipinas na papasok dito sa Amerika. Narito po ang aking mainit na balita. Pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos sa White House, sinalubong siya mismo ni US President Donald Trump. Dito natanong si Trump kung ano ang mensahe niya sa Pilipinas. Sir, your message to the people of the Philippines. Love them. You think you'll get a deal done today, sir? I think we will. Matapos ito, nag-meeting na ang mga lider ng Pilipinas at Amerika sa Oval Office, kasama ang ilang matataas na opisyal ng dalawang bansa. Matapos ang pulong, agad na nag-post si Trump sa kanyang social media na Truth Social at sinabing 19% na lang ang tariff ng Pilipinas imbes na 20%. Pero dagdag niya, mag-open market ang Pilipinas at zero o walang taripa ng Amerika sa mga produktong papasok sa Pilipinas. Kinumpirma naman ni Marcos ang sinabi ni Trump sabay paglilinaw na hindi naman sa lahat ng produkto kundi sa ilang sektor lamang mula sa Amerika. There were certain markets they were asked to be open that are presently in this right now are not open. The major areas that he said were automobiles, because we have a tariff on American automobiles. We will open that market. Lalakihan din daw ng Pilipinas ang pag-i-import ng ilang produkto mula sa Amerika. The other side of that is an increased importation from the United States for soy products, wheat products, and pharma. Actually, medicines para makamura naman yung maging mas mura yung gamot natin. Tanong sa Pangulo, hindi kaya lugi ang Pilipinas dito? That's how negotiations go. Why it came up from 17 to 20 is an internal matter with the United States government. Ang pagbaba ng taripa para sa produkto ng Pilipinas na pumapasok sa Amerika, tinawag na achievement ni Marcos. We managed to bring down the 20% tariff rate for the Philippines to 19. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Si Trump naman tinawag na beautiful visit ang pagpunta ni Marcos sa White House. Mataas aniya ang respeto kay Marcos sa Amerika. Tinawag pa niya itong very good and tough negotiator. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. Natalakay rin sa meeting ang defense and security issues ng dalawang bansa. Rafi, at
dun sa briefing kanina sa media ni President Marcos ay nagbigay pa siya ng ilang updates doon sa baha na sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nangyari at siya nga daw ay nakatutok dyan habang siya ay naririto at sinabi nga niya kasama na rin itong si Defense Secretary Gibo Teodoro na gagamitin yung ilang EDCA sites para doon sa relief operations na gagawin sa iba't ibang lugar. Partikular, nabanggit po ni Secretary Teodoro na meron ng naka-preposition na goods ang Pilipinas at maging ang Amerika. At ang mainly daw gagamitin talaga at maitutulong na Amerika ay yung kanilang mga kagamitan para maitransport yung goods na ito, gaya halimbawa ng mga helicopter at iba pang sasakyan. So yan muna po ang pinakauling ulat mula dito sa Washington, D.C. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ito ang GMA Regional TV News. Sa gitna ng masamang panahon sa mga nagdaang araw, 3 ang nalunod sa magkakahiwalay na insidente sa Iloilo at sa Misamis Oriental. Cecil, ano nangyari sa kanila? Rafi, sa Haro District, Iloilo City, isang binatilyo ang nalunod sa sapa sa Barangay Tagbak. Kita pa na masayang naliligo ang 13 anyos na lalaki kasama ang kanyang mga kaibigan noong linggo. Nagpaiwan ang binatilyo pero gabi na ay hindi pa rin daw umuuwi. Martes na nang natagpuan ang kanyang bangkay na may sugat sa ulo. Iniimbestigahan na ang insidente. Sa Molo District naman, hinahanap pa rin ng isang lalaking nalunod sa ilog sa Barangay Boulevard. Nangunguha raw ng mga shell noon ang 25 anyos na lalaki ng tangayin ng tubig. Kasama niya noon ang isang pinsan na hindi rin pala marunong lumangoy. Sa dagat naman nalunod ang isang lalaking 20 anyos sa Villanueva, Misamis Oriental. Lumayo pa raw mula Bukidnon ang lalaki at kanyang mga kasama, kaya nakiusap sa pamunuan ng resort kung pwedeng mag-overnight. Nahawakan pa raw ng lifeguard ang lalaki, pero hindi na kinaya pang hilahin dahil sa laki ng mga alon. Natagpuan na lang na palutang-lutang ang bangkay ng lalaki. Maulang Miyerkules mga mare at pare. Tampok si Dingdong Dante sa ilang importanteng paalala ngayong masama ang panahon. Kapag may red warning naman ako, eto na. Panigurado ng babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Ang video na yan ay tungkol sa iba't ibang rainfall warnings na inilalabas ng Pag-asa. Pati na rin kung kailan dapat mag-evacuate. Ang role na ito bahagi ng tungkulin ni Dingdong bilang ambassador para sa National Disaster Resilience Month 2025. Inilabas din ang paalala para sa ligtas na pagpunta sa evacuation centers sa gitna ng baha. Aba, mag-ingat sa mga manhole sa kalsada. Mga kapuso, nagpapakawala pa rin ng tubig ang 3 reservoir sa Luzon. Bumaba na sa 750.7 meters ang tubig sa Ambuklao Dam sa Bocod, Benguet pero 3 gate pa rin ang nakabukas as of 8 a.m. Tumaas naman sa 547.01 meters ang water level sa Binga Dam sa Itogon, Benguet. 2 gate na lang ang nagpapakawala. Samantala, 1 gate pa rin ang nakabukas sa Ipa Reservoir sa Norzagaray, Bulacan. Bumaba rin ang antas ng tubig sa Caliraya, pati na sa Lamesa Dam na hindi na umaapaw. Tumaas naman ang tubig sa Angat, San Roque, Pantabangan at Magat Dams. Ito ang GMA Regional TV News. Kumustahin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Iloilo City. May ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Cecil, matapos humupa ang tubig baha sa maraming lugar sa Iloilo City kahapon, muli na namang nagmistulang dagat ang ilang lugar dito sa lungsod ngayong araw. Gutter deep ang baha sa ilang lugar at kalsada sa Iloilo City. Kagaya na lang ng sitwasyon sa La Paz Plaza kung saan naging pahirapan ang pagtawid ng mga motorista. Itong resulta ng pagbuhos na malakas na ulan mula kanilang madaling araw. May ilang negosyante naman na kahit pinasok na ng tubig baha ang kanilang establishmento ay nagbukas pa rin. Ang kanilang dahilan, kinakailangan talaga
para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 52 na barangay sa lungsod ng Iloilo ang binaha. Dagdag pa ng Iloilo City DRRMO, kahapon ay halos nakabalik na ang lahat ng mga nagsilikas na residenteng apektado ni Bagyo Krising sa kanilang mga bahay. Ngunit dahil sa muling pagbuhos ng ulan, dala ng habagat na pinalakas naman ni Bagyong Dante, may ilang bumalik sa evacuation centers. Bineberika pa ng Iloilo City DRMO ang bilang ng mga nagsilikas na residente. Pinapayuhan naman ang mga barangay official at mga residente na magpatupad ng preemptive evacuation kung sakaling tumaas ang level ng tubig sa kanilang lugar. Cecil, ayon sa Pag-asa, maaaring maging tropical storm ang Bagyong Dante pagdating bukas o sa Biyernes. Kaya pinapanatiling handa ang mga residente. Cecil? Maraming salamat, Kim Salinas.